Hello there, gorgeous. My name is DJ J Lord Freestylers. Today, we're going to be filming a crossbow challenge. See how it goes, eh? Uy, ano ba? Vlog nga ito para kay Francisco Balagtas, di ba? Ha? Ah, o nga no? Oo, di ba? Jokers! Wow! Diba? Tama ba yun? Nakakatawa. Kasi... marami nga rin nagawa si Francisco Balagtas. Si Francisco Baltazar, or mas kilala bilang Francisco Balagtas, ay pinanganak sa Bulacan noong taong 1788. Siya ang pinakabata sa kanyang pamilya. Siya nag-aral sa Kolehiyo de San Jose sa tulong ng kanyang tita na si Doña Trinidad. Dito siya nagtapos ng kanyang pag-aaral. Oh, may alam ka ba? Yun lang eh. Yun lang nasa kodi ko eh. Yun lang ata. Parang wala na akong alam eh. Ah! Baka makakatulong si Kobe at Elmo. Oy! Si Kobe at Elmo! Oy Josh, meron akong info tungkol sa Makatang pinag-usapan mo. Makata? Ah! Paano mo yan alam? Stalker mo naman? Ano ba? Si Francisco Balagtas kasi, tinulungan siya magsulat ni Dr. Mariano Pilavi. Ah! Si Marian Rivera? Hehe, jokers! Anyway, tinulungan din siya magsulat ni Jose de la Cruz. Isang tao na kilala rin bilang Joseng Sisio. Hindi na ginalaw ang mga sulat ni Francisco Balagtas. O nangangalan din siya bilang Frankie. Frankie, di ba Kiko lang ang pangalan niya? Ah, oo nga no. Mali pala ako. Sumulat siya sa wikang Pilipino sa panahon ng mga Makatang Pilipino at sumusulat sa wikang Espanyol. Pinalitan niya rin ang pangalan niya at naging pen name niya ay Francisco Baltazar. Nangangailangan kasi ang mga Indio ng Kastilang apelyido noong panahon iyon. Ah! Kung ganun, dapat alam ng lahat kung sino si Francisco Baltazar. Bakit? Wala kasi masyadong may kilala kay Francisco Balagtas. Huh? Impossible, man! Tingnan mo. Asan ba kasi si JM? Nasaan siya? Tapat. Hi guys, proposal vid ko to para kay... Uy, ano ba? Vlog nga to para kay Francisco Balagtas. Eh, okay na lahat eh. Yung balloon, yung rosas, yung kanta, yung kandila. Sige na nga, para matapos na tayo. Interview na natin mga tao. Sige na. Interview na tayo. Pero tawagan ko lang si Ivan, si Mickey. Ivan, Mickey. Cancel proposal ko. Oo, propose dapat ako. Doon natin yung vlog natin. Nasaan ba kayo? Nakakainis na kayo eh. Puys. Jem, nandito ako. Jem. Tinawagan mo ako, di ba? Jem. Okay. Tara, sige. Parang gabi na ata. Gabi na? Oo, gabi na ba? Alam niyo ba ibig sabihin kung gabi na? Ano? Oras na para sa mga interview natin. Sige na nga, interview na tayo. No. Sino yan? Oo, kailangan lang wala. Dati sa Pilipino siya. Okay. What's it about, if you have any idea about it? I actually don't remember anymore. I think it's about a guy that takes her clothes while she's bathing. Okay. Okay. Good. Oo. Ano yun? Tula. Tula. Okay. Ano naman sa tula? Si Francisco yung nagsulat ng Oo, Ayun yun, tama. Siya yung nagsulat nung tula na yun. So, ano pang alam mo tungkol doon? Wala. Wala na pala. He was the writer of The Haunted Laura. Ako. Do you know why he write that novel? Bakit? Siguro po, maybe he wrote it para ma-inspire yung mga tao. Hindi yun na yung purpose of nationalism. Nakakalungkot lang naman sa interview natin. Walang may alam kay Francisco Balagtas. Oo nga eh. Nakakalungkot na walang may kilala sa kanya. Teka, si Ivan. Oo nga. Nasaan ba si Ivan? Ivan? Ivan! Ivan!
sa pagpapaunlad ng bayan. Uy, Ivan, nandito ka pala! Basta sipag o talino? Di ko rin alam po. Ano nga sinasabi mo? Isang halimbawa ng balagtasan. Balagtasan? Ano yun? Ang bulag ba yun? Balag nga, hindi bulag. Balag. Ito ay isang debate o pagtatalo sa pagitan ng dalawang panig tungkol sa isang paksa. So, balagtasan. So, galing to kay Francisco Balagtas. Oh. Tama. Kitang-kita naman ang impluwensya niya hanggang ngayon. Marami nga nagawang tula si Francisco Balagtas. Tulad ng Florante at Laura. Nga, Florante at Laura, tungkol yun sa pagmamahal ni Florante at Laura. Hindi. Tungkol ata sa... Tuloy mo. Ano mo? Ano sabihin mo? Tungkol ata sa pagmamahal ng dalawang tao. Pero parang may kaaway siya dun si Count Adolfo. Oo nga pala, no? Oo nga. Ano ba yung paborito mong akda mula sa tulang mo? Sa babasa nito. Sa babasa nito? Ivan, papanoorin yung video na to, hindi babasahin. Sa babasa nito ni Francisco Balagtas, salamat sa iyo o nananasang irog. Mahalagan mo ito ang aking pagod. Ang tula may bukal ng bait na kapos, pakikinabangan ng ibig tumarok. Ang tulong ito ay panimula sa kwento ng Florante at Laura. Sa unang saknong, sinasabi ni Balagtas na isinulat niya ang kwentong ito para sa kanyang minamahal. Pwede itong babae o ang bansa niya. Gusto niyang bigyan halaga ng mabasa ang tulang ito dahil maraming mapupulot na aral mula sa ito. Kung sa biglang tingin, bubot at masaklap, palibhasa hilaw at mura ang balat. Ngunit kung namnamin ang salamang lasap, masasarapan din ang babasang mantas. So yung meaning ng saknong na ito ay kahit mukhang pangit o hindi maganda ang binabasa nyo o ang nakikita nyo, kung babasahin nyo nga ito, masasarapan din po kayo. Ako si Ted Bailo. Di ko hinihinging baka malin yan. Tawanan at dustain ang abang tula. Gawing ang ibig alpay na sa iyo ay huwag mo lamang baguhin ang verso. Ang nais ipahiwatig ng saknong na ito ay hindi dapat o hindi kailangan ibigin ang karakter o hindi kailangan ibigin ang persona, pero kailangan ibigin ang mensahe na nais ipahiwatig. Kung sa pagbasa mo ay may tulang malabo, bago mo at tulang, katkatin at liko, pasuriin muna ang nuwas at hulo at makikilanang malinaw at wasto. Ang ibig sabihin ng saknong na ito ay para maintindi ang binabasa, kailangan basahin ito ng mabuti at maigi para makuha ang tunay na turo nito. Nung may tandang letra, alinmang talata, di mo mawatas at malalim na wika, ang matay itingin sa dakong ibaba, buong kahulugay mapag-uunawa. Ang pinakasinasabi lamang ng ikalimang saknong ay huwag kunin ang literal na kahulugan mismo ng tulang Florante at Laura. Ang sinasabi ni Francisco Balagtas ay may mas malalim at mas makabuluhang ibig sabihin ang kanyang isinulat na libro at tula. Hanggang dito na lang ako o nanasang pantas. Sa kay Sigismundo wag ding matulan. Sa gayong katamis ng wikang masarap ay sa kababago ng tulay umalat. Para sa akin, ang ibig sabihin lamang ng tulang ito ay masarap ang tulang. Masarap na hindi parang pagkain. Masarap sa puso. Kasi kapag inintindi mo ang tula, tatagos ito sa puso mo ng masarap. Salamat. Si Francisco Balagtas ang isa sa pinakakilalang makata sa ating kasaysayan. Sinulat niya ang isang tulang obra maestra ng panitikang Pilipino. Nakakalungkot lamang na hindi masyadong alam ng maraming tao ang kahalagahan sa ating bayan. Sana bigyan tuon ng mga guro ang mga makata
dahil maraming matutuhan ang mga estudyante sa kanila. Sana rin ay may natutuhan kayo sa vlog na. Maraming salamat at maligayang bati sa inyo.